Ganito lang naman ang itsura ng mga kawali namin. Talaga naman nagigitata na yung mga ilalim. Char. Kahit anong linis ko talaga dito sa mga kawali ko, hindi talaga natatanggal to. Kahit gamitan ko pa siya ng steel wool. Itong isang kawali na to, itong dalawang kawali na to dito guys, itong maiitim, talaga naman pandemic era pa yan, kaya hindi talaga natatanggal yan. Ginagamit na namin yan pag may mga initin kami steel, mga iniihaw, or kahit anong mga initin namin, dyan namin nilalagay. Nangginayang kasi ako na itapon kasi nga ceramics yung mga kawali ko na yan. At dahil nga nairita na nga ako sa mga kawali ko dahil sobrang itim na niya at ang lalagkit pa ng mga ilalim kahit anong kuskus namin dyan. Kaya naman napatingin talaga ko dito sa TikTok at naghanap-hanap nga ako. Tinignan ko mga feedback at mga review at okay naman din tong product na to. Isang linggo na rin tong product na to mula dumating sa akin. Hindi ko na siya pinapansin dahil nga akala ko din talaga na hindi na siya makakatanggal. So nung kanina naisip ko, naglinis nga ako ng mga kawali ko at napaisip ako, may in-order nga pala ako na pwede ko naman subukan. At dahil nga nangihinaya nga ako dito sa mga tipal ko ng mga kawali na to, talaga naman gusto ko talaga siyang linisin at gusto ko nang itabi. Anyway guys, nung una dalawa lang muna sinubukan ko. Isang ito at saka yung stainless ko. Nagulat ako habang nilalagay ko nga tong product na to, medyo nakutanggal siya at parang ang lambot na niya agad, wala pang ilang minuto. Kaya naman lahat ng mga kawali ko nilabas ko na talaga at lahat nilinisin ko na, pati nga itong aming stove lininis ko na din. Nakalagay naman sa instruction na overnight mo nga siya ibababad para matanggal lahat itong mga stain na to na nakadikit dito. Anyways, itong stove namin talaga naman lagi talaga nagigitata yan, hindi ko alam kung bakit. Napansin ko nga itong kaldero ng kapatid ko, talaga naman gusto ko din siyang subukan para gusto ko nga mapaniwala kung talagang totoo nga itong product na to nakakatanggal talaga. Sa totoo lang talaga itong kaldero na to, nasa Laguna pa sila, siguro mga ilang taon na to, may mga 6 na taon na siguro ganito talagang kaldero na to. Dahil hindi ko naman talaga alam kung paano ko siya tatanggalin dahil nga sobrang itim na tigas na nga niya. Syempre hindi natin pwede palagpasin yan, talaga malalagyan na din natin ng product para makita nga natin kung totoo nga to. Dahil nga lilinisin ko na nga lahat ngayon ng mga kawali ko at mga kaldero ko, yung mga likod nila or mga pawitan nila, gusto ko din to subukan din dito sa maliit naming kawali. Anyways, itong ginagamit namin pag nagluluto kami ng mga pancake at mga pipiro-pirito lang dito namin ginagamit. So dahil nga din naiinis ako dahil hindi na siya nababasa ng induction ko, kaya nga lalagyan ko na din para makita na nga. Wala pa nga dito mga 20 minutes, nakita ko na talaga dito yung puwitan ng kaldero namin. Talaga naman lumalambot na talaga yung uling niya or nakadikit na stain dito. Kaya naman, kung mapapansin nyo nga dito guys, ilang kaldero na at mga kawali ang nilagay ko na dito para masubukan tong product na to. Tuwang-tuwa nga ako dito, kinukut-kut ko nga siya habang hindi pa naman siya nag-iilang oras. 20 minutes pa lang to dito habang nakababad itong kaldero na to. Pero tingnan nyo naman guys, lumambot na talaga yung uling niya sa puwitan o yung stain na nakadikit dito. At para nga masatisfied nga ako dito, tinagalan ko pa siya ng mga 1 oras mahigit dahil nga gusto ko talaga matanggal siya at talaga naman lahat, hindi ako mahirapang kuskusin. Anyway guys, hindi ako dito nagkakat ng video na to, dire-diretso talaga to dahil gusto ko nga makita nyo na ito ang result sa product na ginamit ko dito sa mga kaldero ko at mga kawali. Kung mapapasin nyo nga dito guys, tingnan nyo naman ang lambot-lambot na ng stain dito. Yung uling na yung parang nakadikit na talaga dyan. And then dito pa nga sa isang kawali, tuwang-tuwa talaga ako dito guys habang tinatanggal ko yung mga plastic dito. Anyway, lalagyan nyo pala to ng plastic pagkatapos yung maglagay ng product. Ikakalat nyo lang yung product na yan dito sa mga puwitan ng kaldero o kawali nyo o kung ano mang gusto nyo paglagyan, ikalat nyo lang. And then balutin nyo ng plastic na katulad ng ginamit ko. Isang oras kalahati lang naman na binabad ko dito. Itingnan mo naman kaldero namin, natanggal na talagang stain dito na napakaitim. Sa totoo lang, marami pa talaga ako mga lilinisin yung mga puwitan ng mga iba kong kaldero at mga kawali ko at mga kawa pa ng mga malalaki naming kawali. So ito lang muna for now guys. Sa mga gusto nito, naku, ilalagay ko to sa aking yellow basket baka gusto nyo ring itry. Napakaganda talaga at talagang maipik talaga tong product na to dito sa mga kawali ko at mga kaldero. Kaya ito guys, ito yung budol talaga na magagamit po talaga at hindi ka manghihinayang at hindi siya masasayang. Anyway guys, pwede siya sa mga stainless or mga bakal na gusto mo talaga matanggal. Pero especially guys sa mga panggamit katulad ng mga oven or stove, pwede mo siya magamit lalo na kung gusto mo naman talaga magbabad nito. Mabilis talaga siya matanggal guys, wala naman siyang amoy at talaga naman, hindi naman siya delikado din sa balat kahit kuskus mo siya dito. So ayun, gumamit ako ng powder dito para yung mga stain na ngayon kasi nga, galing yan sa mga mantika na nagdikit-dikit na napakatagal na, kaya yun, yung mga stain na yan, hindi talaga siya basta matatanggal. Pero itong dalawang kawali na to, matik na talaga na hindi agad-agad matatanggal yan dahil sobrang kapal na nga yung mga stain na yan na nakadikit na yan dahil ilang taon na nga rin yan, pandemic era pa nga sabi ko nga sa inyo, diba? So ayan, dapat na talaga doon, ibababad mo ng overnight, siguro matatanggal. So, susunod guys, susubukan ko pa din yon. Pero sa ngayon, ito muna yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga mabilisan lang. So, itong stove namin guys, talaga naman hirap na hirap ako kuskusin yan gamit ang steel wool. Kaya nga nagagasgas yan. So, dito ngayon guys, pagkalagay ko lang dito, ilang oras lang, mga 1 oras kalahati ako nagbabad nito. Ayan, tingnan nyo naman ang stove namin. Parang akala mo naman nilinis talaga ng steel wool, diba?
Grabe guys, ito napakatagal na nito yung itim dito dahil hindi ko alam kung ilang taon na kasi kaldero pa to ng ate ko. So bago napunta sa amin, ganun na talaga yung itim noon. Siguro noon pa sila sa Laguna mga ilang taon na sila doon sa Laguna, hindi natatanggal yun guys kahit anong kuskus namin ng tawag dito scotch brite o steel wool. So ito naman ay talagang napakatagal na rin to dito yung kanyang dumi. Talaga dito lang siya natanggal mga mi. Lalo na yung aking isang stainless na to. So ang tagal kasi nito ginagamit ko for almost 2 years na kasi ginagamit ko. Hindi talaga natatanggal yung kahit anong gawin ko. So kinukuskus ko na nga siya tapos ayun bumabalik lang. And then ito lalo naman to guys, ayan dahil nga sobrang tagal na ng mga itim na yun o yung mga stain na yun nakadikit talaga. Hindi na siya basta-basta matatanggal. Tapos ito, ayan, natanggal siya pero kailangan siguro yung overnight to mga mi. So kasi isang oras ko lang siya inano Pero sobrang kapal talaga nito. Kahit anong kuskus namin dito, nagrereklamo na nga ako dito pag kinukuskus ko lalo yung mga bata. So ayan, ganito itsura na niya Pero tingnan niyo naman guys. Ang gaganda na niya Ito kasi ginagamit namin to pag mga nag-iihaw kami ng talong, kaya ganyan itsura niyan. So ayan, ito lang gamit ko guys Ito puno pa. Ito may mga kalahati pa. Hindi mo naman mauubos to guys pag ginamit mo. Ang ganda nitong product na to. Grabe. Ayan, best budol yan sa akin ngayon mga mi. So ayan, di ba kung may mga ganito kayo na talaga namang